Magandang umaga po, mula inyong lingkod, si Chef Roy. Kumusta po kayo lahat? Pagpalain po tayo ng Diyos. Shout out po sa lahat ng makakapanood ng video ko ito. Shout out po lalong-lalo kay Bok. Si Bok nakagat ng aso kagabi. Bok, huwag mag-alala. Hindi ka pahamak. Pinagpipray kita kagabi bago ko matulog. Ito, kinausap ko si Lord. Hindi ka mapahamak, ligtas ka, baliwala yan. Ang inyong lingkod po, may babasahin po sa umagang ito. Pakinggan po ninyo sa Marcos 7 po hanggang 9. Pakinggan po yan, napakaganda po nito. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ang tradisyon ng mga tao. Sinasabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Pinawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Patay tayo niyan. Hindi, kaya ko po sinasabing patay tayo dyan kasi po yung mula sa mga lulo ko, mga ninuno ko po, tiyahin, tiyuhin, mga pinsan, mga kaibigan, kasi po mga kamag-anak ko, halos lahat po tradisyon ng mga tao ang sinusunod, hindi po turo ng ating Panginoong Hesus. Kasi po yun po ang gusto ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat talaga. Mabasa po natin sa Mateo 17:5. Ang sabi po, tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. So, pakinggan na natin ang turo ng ating Panginoong Hesus. Mabasa po natin sa mula Mateo hanggang aklat ni Judas bago magpahayag. Yun po ang mga turo ni Hesus. Pero, ang gagaling daw po natin sumunod sa mga tradisyon ng tao. Pero yung utos ng Diyos, hindi natin siya sunod. Ano ba tradisyon ng tao na atin siya sunod? Gaya po niyang paniwalang-paniwala tayo sa mga naunang turo. Pag-undas, lahat punong-puno ng tao yung sementeryo. Naniwala pa sila na mga kaluluwa na yan, nakikita pa tayo, mga buhay, para hindi po ito. Kasi po, biblical din po yun. Wala nang, yung mga kaluluwa, hindi na po gumagala. Wala nang, limot na po ang lahat. Mababasa po natin sa mga ngaral 9:5. Wala pong biblical po yun. Yung mga nagpaparamdam dyan, hindi yan kaluluwa. Ang ibig sabihin ng mga multo pala ay masamang espiritu, bad spirit, alagad ni Satanas. Sabi, linawin ko lang po para hindi bitin. Sabi niya, Chef Roy, nakita ko yung lulo ko matagal patay. Niligaw ka lang ni Satanas. Satanas, magapangyarihan yan eh. Ginaya yung mukha para maligaw ang panampalataya mo. Okay, mga tradisyon ng tao sinusunod din natin. Sabi ng binasa yung lingkod, hindi ko to gawa-gawa po, hindi mula sa sarili ko. Pag-rosaryo, hindi po turo ni Jesus yun. Ayaw nga ni Jesus ng mahabang panalangin. Biblical din po yun, nakasulat. Malaman ay yung mga mahalagang panalangin, kailangan taos puso na nakarikta sa Diyos, nakaisip natin, alisin ang kaguluhan sa isip, mga sama ng loob, mga layaw, mga magagandang gamit, ari-arian, alisin sa isip at puso bago manalangin. Kung mayroon kang ihiling ngayon, pwedeng ihiling mo bukas, pwede sa susunod bukas, ihiling mo uli, ihiling. Pero ayaw ng ni Jesus na mahaba ang panalangin. Tulad ng rosaryo po. Ayun, maraming po tradisyon. Pag may patay, pinapanalangin, wala nang remedyo po yung patay. Kasi nga, yung pagpatay na, wala na po. Kaya habang nabubuhay tayo, susunod tayo sa utos ni Jesus. Ang ating pamumuhay, ang mga turo ng ating Panginoong Jesus. Yun po ang ibig sabihin po. Huwag po kayong gaalong maniniwala sa mga turo. Kahit na yung lingkod ng salita, may verse naman akong binabanggit, Marcos 7 hanggang 9 po. Basahin din po ninyo. Muli pong yung lingkod, Chef Roy. Mabuhay po kayong lahat. Kapalain tayo ng Diyos. Sasamahan kayo ng Diyos sa lahat ng lakad ninyo, mga trabaho pinasukan ninyo, mga negosyo, kahit anong pinagkikitain sa buhay ay sa kalooban ng Diyos. Magpapalain tayo ng Diyos, lalo na si Bok. Ulitin ko, huwag kang mag-alala.
baliwala ikagataas mo yan. Okay. Ay pinapanalangin ko na kagabi. Kinausap ko na si Lord. Muli po yung lingkod, si Chef Roy.